Sir, magandang hapon po. So, meron kayong lupa na pinagtataniman niyo po, pinaghanap buhay niyo po doon. Saging, kamote, langka, abokado, marami, kape. And then, pinaalis po kayo Opo, sir. nung isang developer Opo, sir. sa pangako na kayo'y babayaran. Opo, sir. Kapalit ng pag-alis nyo. Ano raw sanang gagawin doon sa lupa na kung saan kayo pinaalis? Hindi namin alam po, sir, kung anong ginagawa nila sa loob. Kasi sinaradaan na nila eh. Tapos hindi na kami nakapasok doon. Pero bago niyang kinausap po kayo, meron mga pinangako Opo, sir. Nangako sila sa amin at saka mga kasama namin. sa mga kasamahan nyo kasi tribo nga sila. Gagawin natin parang tourist Tourist spot po. spot o tourist area attraction o po. destination. Ilang hektare ho ba yung lupain? Yung nabili nila na lupain dyan, may yata, sobra yata 200 hectares. Uy! Yung so, lupa na binili nila. Okay. Sino pong kausap nyo doon sa Almana Property Development Corporation? Yung mga tao nila po, yung nagbabantay dyan. Ano po yung pinangako sa inyo? Na babayaran nila yung lupa na tinataniman at saka yung mga tanim. Yung mga tanim saka yung lupa na tinatanim nyo. And then, i-relocate kayo. Ganun dapat yung kondisyon. Bibigyan kayo ng bagong property na kung saan doon kayo ma-relocate. Tapos silang bahala, silang ayos noon. Parang wala man, sir. Wala man sila na, Wala. na i-relocate yung mga tao. So sabi, babayaran namin kayo. Oo po. Wala pong kasulatan. Wala po. Alaway lang. Pumayag Alaway lang. kayo. Eh, Naku po. So ngayon, Iwan. since 2010, hindi tinupad po yung pangako. Opo, sir. Noong 2010 po sir, nangako po sila sa amin na babayaran po kami nila at saka sa barangay po nangyari noon. At saka hanggang ngayon hindi po nila tinupad at saka yung mga tanim po namin, pinapaputol po nila at pinapauling at yung mga iba po, pinapatay po. Ayan oh, Yun po yung sinisira, sir. sinisira na. Ayun. Okay. Bubungkal po. Hukay. Naghuhukay sila. Okay. Now, ano po yung pinangako sa inyo? Na babayaran po kami nila. Magkano raw po ang ibabayad? Ang ibabayad po sana nila sa amin is 150,000 po. Yun lang? Yun lang po sa mga... Sa inyong lahat na yun o bawat isa? Hindi, sa amin lang po, mga 3 hectare po siguro yun. Kasi po pinasurvey po nila yun eh. Napakamura naman. 150,000 lang ibabayad Oh yes po. sa bawat sa inyo. Oh, bawat sa amin po. Yung sa papa ko po, bali 150,000 po. Pero yung mga kapatid ko at saka yung mga tiyahin ko po at mga pinsan, hindi po namin alam kung ilan po yung ibabayad nila pero nangako din po sila na babayaran po nila. Okay. At yun yung pinakahanap buhay nila, yung magtanim eh. Tapos matagal na kayo doon. Gano'n na kayo sa Sobrang tagal? hirap po talaga sir kasi po yung pangarap po namin na makaaral po, hindi na po kami nakaaral kasi kinuha na po nila yung mga Pananim. namin po mga pananim doon. Kasi yun ang pinagkakitaan nyo, yung mga Yes po, pananim. sobrang hirap po doon sa amin sa bukid sir kasi doon sa amin po wala pong trabaho na maayos doon. Yun lang po talaga yung sasaka lang pong alam namin doon. Doon na kayo umaasa sa pagsasaka. Opo. Tapos ngayon pinatay nila yon. Oh, wala na pong tanim doon sa loob. Nang ubos na po nila na pinatay po nila lahat. So paano, anong kinabubuhay nyo ngayon? Wala na sa ngayon sir, wala na po. Bali po nagko-construction na lang po diyan sa amin po. Mr. Banyes, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator Rafi. Opo. Sir, alam niyo na po itong reklamo, ano? Laban sa Alamanak Property. So far, Senator, yes, Senator, kasi mayroong mga complaints yan dati dito sa amin na pumasok regarding doon sa application ng Almana Corporation doon sa Environmental Compliance Certificate. Mhm. So, sa ngayon yung yung status ng application niya is ongoing. And then mayroon yang cease and desist order doon sa LGU Bago City na inisyo regarding doon sa building permit kasi wala silang building permit. So far, si Almana, Senator Rapi, is walang operasyon doon sa site, no? Hindi pa nag-operate yung resort. As per naman sa Almana Corporation, based doon sa sa investigation ng ating team, titled property yan in the name of the Almana Corporation. Mhm. May Okay. portion doon may portion lang doon sa property na CLOA issued by the DAR. So nabili na lahat yan ni
nabili na yan, nakapangalan na din, ang Kloa nakapangalan na din sa Almana. Sa Darias, yes. Darian kasi Kloa, Senator, so hindi yan jurisdiction ni DNR. Dapat bago man lang pumayag itong DAR na mabenta dito sa Almana property, nag-check muna sila kung merong mga problema na dapat ayusin muna nitong buyer bago nila ginaw yung bentahan, di ba? Yes, Senator, kasi outside naman yan sa authority ni DNR sa Taydar. With regards doon sa mga pinutol na kahoy or mga fruit trees, kung fruit trees yan kasi, Senator, under sa jurisdiction ni DNR yan, kasi fruit trees. Yung pagpuputol po ng kahoy, meron ho ba silang permit na nakuha? Mula sa, I think DNR dapat ang may jurisdiction dyan kung pagpuputol ng mga kahoy ang pag-uusapan, tama? Yes, Senator. Yes, Senator. So were they able to secure a permit from the DNR para doon sa pagpuputol ng mga kahoy? Doon sa lugar? Yung sa kuha naman ni Almana, is kasi title property naman yan, yung pagputol kasi ng kahoy within the title property, bakit sa ating lagi naman hindi naman kailangan yan unless mayroong mga certification yan sa barangay na yung kahoy is planted nila. Okay. Yung jurisdiction lang ni DNR dyan, pag once na titled property, pag i-transport yung kahoy. Opo, sandali po. Magandang hapon po, Attorney Katakutan, sir. Good afternoon po, Sen. Ba't ganun po kayo diyan sa Alman? Not you. Apo, sir. Apo, ang sir. tinutukoy ko. Apo, Kundi yung mga may-ari nitong Almana Property Development Corporation, inapi masyado itong mga indigenous people natin? Hindi ko po alam, Sen, kung ano ang claim ng mga indigenous natin dyan, Sen, na pumunta sa inyo. Pero, ang nakikipag-usap po kami dyan na actually yung Almana sa mga indigenous. Marami na pong dialogue na nangyari dyan. And hindi ko po alam yung 150,000 nilang kiniklaim, Sen, no, kung saan po nang gagaling yun. Okay, matagal na kinikipag-usap since 2010. Opo. So ilan na 2026 na ngayon? 16 years? Tagal. Ang grabe naman yung pagkikipag-usap na yan. Ay, hindi ko po alam kung regarding sa 2010. Pero lately, meron na pong pag-uusap dyan. Pero hindi ko po alam, Sen, kung saan galing yung 150,000 na claim nila. Ang claim po nung nandyan kasi, nung mga IP rito is, ang unang claim nila is hindi sila hindi sila makapasok sa property. Papunta sa property nila sa taas. No, isa po yun. Their claim na meron silang property dun sa tuktok ng bundok, nagpapapasok naman po kami. Basta meron lang po sila mapakitang may titulo. Sir, sila. ganito po it's been 2010, 2020, 16 years, and yet, sabi niyo tuloy-tuloy pa yung pag-uusap, wala pang concrete result doon sa pag-uusap na yon. Ang tagal na. Di ba, sir? Kasi kung gustuhin niyo, sir, bago man lang sana kayo naglagay ng mga bulldozer doon, bago kayo nagpuputo ng mga kahoy doon, dapat nakausap niyo na itong mga indigenous people natin, napapayag sila, nagkaroon ng permahan, and then by now, kung ano yung nakalagay sa permahan, na fulfilled niyo na. Di ba, sir? Nabayaran po yan. Nabayaran? Bayad po yan. Yung tawag yan. Ano pong, meron ba kayong ebidensya, resibo? May resibo ba kayo? Hindi po, titled land po yan, Sen. Kaya nga, so nabayaran. Anong ebidensya meron kayo para magpatunay na sila talaga ay nabayaran na? Opo, Sen. Deed of sale. Ano po? Tsaka title. Opo, deed of sale po, Sen. Nabayaran na rin po kayo? Hindi po kami nila binayaran. At saka pag pumasok po kami doon sa loob, pinapaharas po kami nila sa mga kapgo. Tinutukan po kami ng mga baril doon. Capgo, ginagamit nila. Opo. At saka kernel pa rin po, si Rapitol po. Kernel. Kernel pa rin po. Anong pangalan ni Kernel? Kernel Villasor po. So siya yung may guns, dala-dala yung mga Siya po Capgo. nagbabako doon sa amin. At saka yung mga kapgo po yung kasama niya. Si Colonel Villasor, parang siya ang nagkuhan sa mga tao ng negotiator. Parang ganun. Oo. Nagsa-sideline si Oo. si Tapos, Kernel para maging fixer. Kung mayroon ginagawa yung mga tao na parang hindi nila tumatawag yung Almana sa Kapgo, ayun,
Ayun, nangyari. Attorney Katakutan, Yes, sir po. do not wait for me na magpatawag ng hearing tungkol dito at sa ayot sa gusto nitong mga may-ari ng Almana, magsisipot sila sa hearing sa Senado tungkol sa kasong ito. At kapag sila nakita ko nagsinungaling, tulad sabi mo na bayaran kayong pala, hindi. Baka pati ikaw, sir, makukulong sa Senado. Papakontem ko kayong lahat. Pag kayo kung minakontem, sinisiguro ko sa inyo, makukulong kayo sa Senado. Sure yan. Opo, sir. Opo, sir. So it's better na wag ka na lang magsinungaling, sabihin mo yung totoo kasi may hawak silang mga dokumento na sila pinangakuhan sa harap ni barangay chairman and yet hanggang ngayon hindi pa rin sila nababayaran. So show me proof, sabi mo bayad sila. Where is the proof na sila ay nabayaran? Magandang hapon po, Sir Alan. Yes, sir. Honorable Senator, good afternoon po. Alam niyo na po itong kaso pinag-usapan namin ngayon po sa programa? I was just informed of it 10 minutes ago with our regional director to inform me of the complaint. Okay. Ano po yung may tutulong niyo rito, Sir Alan? Sa sa part ng ECIC, wala akong mahalong katitong na records since I came in December 1 lang. Pero ang nabanggit ng mga staff na nagkaroon po ng validation ng mga presence ng IP sa barangay na iyan and mayroon nga mga IP na nakatira doon. However, as to the ancestral domain claims, wala naman silang sufficient documents to claim na mayroong ancestral domain doon. Ang pagkaalam ng mga staff dito is MOA nga and private property na nandun. So, yun nga. On the part naman ng IPRA, kasi di ba sa Section 59, sinasabi na sa IPRA na ang mga proponent for whatever project will have to apply for either certification precondition if it falls within the ancestral domain or certificate of non-overlap if it falls outside of the ancestral domain. In the case ng Barangay Mahilog, dahil wala naman silang ancestral domain, kahit pa paano dapat si proponent po o itong kumpanya nag-apply din ng certificate of non-overlap for us to go there and investigate and magkaroon ng field-based investigation at eventually na-issuehan sila ng certificate of non-overlap or CNO. But wala rin record sa regional office at kahit dito po sa service center na merong ganon. Okay. Pero wala po atang record na sila po nakapag-apply itong mga taga Almana. Kaya nga po na-issue po silang CDO, cease and desist order ng City Hall o ng munisipyo. Siguro din po, wala din po kasi record sa amin. Kasi wala din po silang building permit na kinuha. So marami mga lapses ginawa ditong Almana. Attorney Garrett. Po, Senator, magandang hapon po. Anong takeaway mo rito? Well, ang sa akin po, Senator, yung red flag po agad dito is yung lack of building permit. So that would lead us to think na marami po silang hindi kinumply na nangangailangang dokumento when you develop certain lands po, Senator. Right now, hindi pa po tayo sure kung tumapak po sila sa ancestral domain tulad po ng sabi ng representative ng NCIP. So definitely, we can hold the development. We can see kung sila ba ay nag-comply with all the legal requisites na magtayo po dyan. At second po, Senator, when it comes to the payment sa ating complainant, alamin po natin, Sen, kung sino ang nag-represent ng kumpanya nung panahon po na yan para hindi po ma-deny nung taong yon na they entered into that agreement sa harap po ng barangay captain. That's one way to ascertain kung ano ba yung status talaga ng payment na yan. Sino ba po yung kausap nila? Representative ba talaga ito ng Almana Properties? Yun lang po yung iilan sa mga red flag kung nakikita if you were going to do our due diligence sa Almana Properties. Sinasabi ko dito kay Attorney Katakutan na magpakita siya mga dokumento na nagkaroon ng pag-uusap between dito sa mga complainant and itong Almana at kung ano man yung napag-usapan nila, na-fulfill nilang pag-uusap, nabayaran, documents to show na talaga nabayaran. Papadala para sa atin. Yun po Sen, I'm not one to speak sa practices ng Almana Properties pero usually Sen kasi may acknowledgement receipt yan pag may payment po. Especially 150,000. So kahit yun lang sana mapakita nila, napakadali lang naman po gumawa ng ganon sa course of transaction. So nakakapagtaka rin pag wala po. Mr. Alan Giagoni, pwede mo ba kayo ma-involve dito? Gumawa kayo ng investigasyon? Yes, sir, sa kaso yun ang gagawin namin po, sir. Pag actually, uusap ulit nandun namin ng Bureau on Empowerment and Human Rights doon sa Central Office ng CIP sa Manila.
At naghihingi din ako ng records kung meron ba silang mga natanggap ng mga complaints para yun na magiging springboard namin into whatever action that this office will undertake. At gusto ko rin po malaman sa inyong gagawing investigasyon, paki-check lang kung sino itong kernel na nagharang daw ng property at nagbitbit ng mga CAFGO para ibakuran yung property at harasin itong mga IP natin. Pwede ba, sir? Yes po, sir. We will have to deal with the local government kasi yung mayor lang bago alam ko sa yung constituency kami. Very supportive naman po sa mga IP na constituent nila kasi we will let them up with them at mag-collaborate po kami sa gagawin namin investigation. Okay. Senator, bago lang po ito na heads up sa attention po ang problema ng Bukidnon tribe and I'll take necessary action po on Monday. Very good. So Monday mag-imbestiga po kayo and then a couple of days later, siguro by Wednesday next week, magtawagan po tayo para gusto ko po malaman ano po naging resulta ng inyong investigasyon. Lalo't lalo pa, bakit na bentahan agad ng lupa itong DAR daw ata, yung pagbebenta ng lupa dito sa Alamana without checking kung talagang clear ba talaga, kung meron bang mga ancestral domain, yung mga IPs doon, o kung sila ba inaayos na, o meron bang representative ng mga IPs para kausapin sila, etc. Kung meron po nangyaring ganun, bago pinayagan ng DAR na mabenta yung lupa sa Alamana. Sir, with respect sa allegation ng bintahan po, hindi po kami private dyan, no? So it's between the buyer and the seller po. First time po namin ito, but I'll verify all allegations. Hindi, kasi ang sabi po ng EMB, hindi rin nila jurisdiction yon. Jurisdiction daw ng DAR yung kasi ang lupa raw, ang titulo, ay dumaan through DAR. Kaya nabenta yung lupa doon sa Almana. Tama ba ako, EMB? Yes, sir. Yes, Senator. So, ibig sabihin, kaya napunta yung property dito sa Almana dahil dumaan sila through DAR at yung DAR ang nagbigay ng titulo sa Almana. At silang nag-go ng bentahan ng lupa. Yung titulo, Senator, kasi beneficiary yan ng DAR. Beneficiary ng DAR yung nagre-reklamo dyan. Yung beneficiary ng DAR na yan, sir, bininta na nila yung lupa nila sa Almana. Kasi yung nakakluwa kasi yan, Senator, kung nakakluwa yan is sa beneficiary yan ng DAR. So, doon sa titulo, nakasabi naman doon sa titulo na yung titulo, yung properties, hindi mo yan pwede i-negotiate or i-transfer within 10 years. So after the 10 years, siguro na-negotiate yan na ibinunta ng beneficiary kay Almana. Okay. So merong provision doon na hindi pwedeng ibenta nitong or i-negotiate. Itong mga lupa nila, itong mga complaint namin na inaward sa kanilang DAR kahit kanino man for within, sabi nyo, 10 years ba? Yes, 10 years, Senator. Yung transaction kasi hindi naman involved yung doon yung DAR at saka yung EMB. Doon sa transaction ng dalawa. Okay. So ganito po ang gagawin natin, yung malaking tulong mabibigay dito ng NCIP. Sir Alan? Yes po, sir. Sige, mag-imbestiga po kayo, sir, at babalikan namin kayo next week, Wednesday, kung ano po yung resulta ng inyong investigasyon. Okay lang po ba? Siguro, sir, we will need more time kasi this whole week, we are preparing the recognition books of the indigenous people of San Carlos for commission in bank deliberation. And next week, we will be in Canduni also for another company na may city application na CDO din. So, our schedule po, pasensya na po, itong April, medyo puno talaga kami. Okay. We will ask for more time to tackle this kasi ilan lang din kaming staff dito po sa service center sa Negros Occidental. Okay, and we're sige. covering the entire province. So, Dar, pwede nyo bang palayasin na muna
yung alamana doon sa property dahil sabi nyo, since CLOA ito at meron dapat 10 years period na hindi Period. pwedeng ibenta o hindi pwedeng makipagtransaksyon doon sa lupa. Ito mga complainant doon sa DAR. Wala naman nangyari atang hindi nasunod yung 10 years before. Diba? So ibig sabihin, null and void yung kung meron man silang transaksyon between these complainants and doon sa almana, dapat in-null and void nyo po yun. I cannot make a conclusion as of this time until siguro na makita ko yung mga document po, sir. Mag-imbestiga po kayo. Opo. On Monday, ipaschedule ko po ito dahil itong property, per information ngayon, dahil pinag-verify ko, meron tayong issued na collective CLOA dito. Okay. So, individual titling natin, yung collective CLOA, and then na-distribute natin sometime in 2022. So after the distribution to the ARB, doon po pumasok yung transaction. But as far as we are concerned, hindi po kami private sa mga nangyayari po between the ARB and then the Almana po. Kaya nga po ngayon pinapaalam namin sa inyo para kayo po yung makatulong sa paggagawa ng investigasyon di sa kaso. So, sige po. Next week, magtawagan ulit tayo. Hopefully, meron po kayong bagong development tungkol sa kasong to. Ano po? Opo, sir. Opo. We will provide you all that information po. Ganun po muna. Mag-imbestiga sila. And then next week, pwede kami pumunta doon sa inyo. Tapos, pero bago tayo pupunta doon sa property, titimbre muna tayo sa Cap Aguinaldo para makapasok tayo. Palayasin muna yung mga CAFGO na yun. Ang mga CAFGO, hindi trabaho nila para maging security guard sa mga properties in question. Bawal po yun. At lalo na po, hindi po pwede ang kernel sa AFP maging fixer. Okay? Uwi na rin kami, sir. Uwi. Kasi yung asawa ko parang operan yata sa titi. May bukol yung titi niya. Tumawag kanina. Okay, sige. Ganito po. Lahat ng pamasahe nyo papunta, pabalik, pati doon Salamat paggamot po, sa sir. asawa nyo, paggamot natin, sagot ko po salamat lahat. po, sir. And then of course, dadaan tayo sa PNP Sir. at saka of course sa AFP para ma-secure din yung inyong kapakanan. Ano po? Okay? Attorney Garrett, Yes po, Sen. pagkatapos ng recess, mag-file Hello po, nga tayo sir. ng resolution Yes po. para imbestigahan natin to in aid of legislation. Opo, Sen. No? Tulad po ng previous Congress, titignan po natin yung status ng ating mga indigenous lands. Tulad po nung sa Mount Apo, I believe, na iniimbestigahan natin. Madalas po kasi hindi alam ng mga private developers na nakakatapak sila sa indigenous peoples. No? Kaya po, bubuksan po natin. Magagawa po kami ng resolution, Senator. Sige, salamat Attorney Garrett. Thank you rin po, Senator. Sir, tutulong namin kayo. Salamat po, sir. Kailan kayo po dumating dito? Kahapon, sir. Pina-check-in po natin sila, sir. Okay, sige. Since late na hapon na balik namin ulit sa hotel, check namin sa hotel, pagkain lahat. And then pabalik doon, kami yung pamasahe niyo papunta rito, Sir. i-reimburse po namin, Salamat, papalit sir. namin, tapos yung pamasahe papunta doon, kami nang bahala. Salamat. Tapos of course, intay muna natin kung okay lang sa inyo, another 2 days kayo dito habang hanap tayo ng opportunity na para magkaroon ng magandang resulta Sir. yung mga kinausap natin pag-imbestiga nila. And then only then saka tayo pupunta doon sa balik sa probinsya, Opo, sir. sakay tayo ng aeroplano. Gagawa pa tayong coordination sa PNP, sa AFP. Okay? Para pagdating natin doon, safe po tayong lahat. Okay? Salamat po, sir. Salamat po sa tiwala. Ha? Salamat po, sir. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, sir. Thank you po.